So mayong adlaw kanatong tanan no. So welcome back sa atong YouTube channel. Kayong salamat sa mga nagsubaybay sa akong mga video reaction, ilabi na gyud sa mga akong mga subscribers. So sa katong nagsunod sa akong mga video nga wala pa naka-subscribe, subscribe na para ma-update ka pirmi sa atong mga video nga i-upload. So karon mga par, ako ning gihimo nga video, ako ning i-compare ang Duterte administrasyon ug ang kang Marcos nga administrasyon. So karon mga par, atong unahon ang kang Duterte. Sa panahon ni Duterte, medyo minus-minus ang krimen kay ang mga tao, ang katong mga badlungon sa katilingban, katong mga rapist, ang katong mga kriminal, katong mga drug lord, ang katong mga drug pushers, nanago kay nahadlok sa balaod ni Duterte. So medyo peaceful kayo atong paglakaw-lakaw, ilabi na gyud diya sa pang publikong lugar, pareha anang sa Cebu City. Sa una diha sa Cebu City, sa wala pa si Duterte, grabe na diya, malipat lang ka og gamay, ang imong cellphone, ang imong arreos, ang imong kwintas wala na, kay gilabni na sa mga snatcher. Unya sa paglingkod na ni Duterte, medyo hapsay ng atong paglakaw-lakaw diya sa Cebu City, kay dili na ta magpanglingi sa atong loyo, kanang dili na ta makulbaan kung nabay snatcher, kay ang mga snatcher atong mga panahon na nanago. Unya katong ang uban ato nagbinutaan na, nanarbaho na og tinarong, kay dili naman sila makapang-snat kay stricto man kaayo, mahadlok naman sila. So walay krimen nga mahitabo gipangbuhat sa mga snatcher, sa mga drug addict, sa mga rapist, sa mga kawatan. Medyo minus-minus siya, pero naaman, pero kanang medyo inugo sila nga pagkabuhat ba. And na minus-minus sad ang mga drug lord, ang mga drug pushers, medyo ni minus-minus kay ang gatong uban nangundang man kay nahadlok ni Duterte, yang uban nga priso kay nadakpan, anya ang uban nagbinutaan na kay gipasurrender man to ni Duterte sa pinaagi sa Uplan Tukhang, gituktok hangyo para mo surrender, para moundang sa ilang mga illegal na negosyo. So medyo yung dapita limpyo-limpyo ang Pilipinas. Minus kayo ang mga rapist atong mga panahon na kay hadlok man sila sa balaod ni Duterte sa una. So minus kayo ang mubuhat ana nga buhat mga par kanang rape, minus kaayo. Mao nay akong nabantayan sa administrasyon ni Duterte. Daghan sad kayo ang nagbag-o mga par, daghan kayong nausab sa ilang kaugalingon, daghan kayong nausab sa ilang pagpuyo, kay lagi nangundang sila sa ilang dautan nga negosyo, unya nanarbaho na og tinarong. Yang uban nga nadakpan, nakagawas, wala na po sila mobalik sa ilang dautan nga negosyo. Nya namagay ni balik ang katong uban nga gahi yun kayo, ibalik silang dautan nga negosyo, nya gidakop ni sukol, mao to patay sila. Unya daghan sa kayo mga ginikanan nga nalipay atong mga panahon na mga par, kay ang ilang mga anak nilikay naman sa bisyo, niundang naman sa bisyo ang ilang mga anak, so natarong
ang ilang tratar nila sa ilang mga anak. So mga ginikanan yang nakita lipay gyud kaayo. Unya daghan sa kayong pamilya sa una nga naguba tungod ana nga illegal sa panahon ni Duterte nausab nibalik na sila sa ilang pamilya og nahapsay og balik ang ilang mga pamilya mapar. Usa sa akong naobserbahan kay mismo sa among lugar na jud ko saksihan na sa among lugar mga par daghan kayong nausab dako kausaban kay ang mabatan-on sa moa mga par matuog nagtarong, matuog nagsayo dili pareha sa una nga mabuntagan anang daplin sa karsada. Yeah. About sa war on drugs ni Duterte nga balaod, ang katong nga matay mauto sila ang mga tawo nga mga gahi ug gitagaan na sila og higayon nga magbag-o, gitagaan sila og chance nga mausab. Gani ang uban gidakop ang uban, gitagaan pa silang chance nga makagawas. Pero paggawas nila mao ra gyapon, balik ra gyapon. Pagsunod dakop, di na magpadakop kay mosukol na sa mga pulis. So patay. Pangutana, ang katong mga nangamatay sa about sa war on drugs kung tarong basad to sila. Mao na atong pangutana dinha. Kung tarong ba to sila mga tawana, katong mga drug lord, mga drug pushers, tarong ba na sila? So karon ari na pud ta sa panahon ni Marcos karon. Medyo kulba karon ang panahon ni Marcos mga par kay tungod wala siya paki sa about anang mga illegal na negosyo. Wala siya paki ana mga par kay pinasiyap og siya pa bitaw ang pangutan-on. Mana araman si Marcos nga bahala na sila diha basta sila lang kuno padayon lang sila sa ilaha. Mo nay wala na ko nasabtan sa iya mapar kay wa gyud ko kadungog ana niya nga makigbatok siya sa mga tawo nga nagpadagan ana nga illegal nga negosyo. Wa jud ko kadungog ana mga par. So karon nibalik na pud ang mga krimen, nibalik na pud ang mga rapist. Mga rape lang sige kay luag man kayo atong panggobyerno, wala man sila ikanlukan. So bahala na sila diha og kanang bisag unsa pa nila buhaton nga na kay okay ra man atong gobyerno nang luag ra man. Wa man sila ikanlukan mo nang hiyano ra nilang buhaton. Hiyano hasta mga bata ngayon buot. Months pa lang pero ripo na sa mga drug addict, ripo na sa mga lulong na gyud kaayo sa mga ana nga butang. Karon ang Cebu City karon makulbaan na ka mosuroy, makulbaan na ka moagi nga na magpanglingi na ka sa imong loyo kay basin og naanap naay snatcher, naay kawatan or unsa ba na diha. Dili na safe ang Cebu City mga par kung mosuroy ka, ilabi na kung magsuot ka og kana mga bahalon nga necklace, arios, dili na ka safe diha karon. Mao kini akong nabantayan sa panahon ni Marcos, luag kaayo siya. Unya karon ang illegal nga butang grabe hitak na gid kayo. Nibalik na pud maayo. Purti na gyung dagana. Naa sa dapitang iskinahan naa na gyud. Dili pareha sa panahon ni Duterte nga ang ato mga nalambigit ana nga butang. Nanago gyud sila. Nanago gyud. Unya luoy in town kaayo ang katong mga biktima
sa mga drug addict katong mga biktima sa mga drug lord, mga biktima sa mga drug pushers. Luoy in taon kayo kay dili taon matagan og hustisya. Daghana kayo ang nahitabo ana nga gipang-rape nga wala in taon matagi og hustisya. Unsa may rason sa mga tawo nganong mang-rape man na sila? Tungod kay wala na sa saktong panghuna-huna ug high sila sa droga. Mao nang mahimo nila, mabuhat nila ang dili angay untang buhaton. So ang nakapait lang karon sa atong paggobyerno kay ang uban gi-question nila ang katong nga matay sa panahon sa War on Drugs ni Duterte. Ilang gi-question. Wala sila mag-question sa mga biktima, sa mga drug pushers, sa mga drug lord, sa mga drug addict nga lulong kayo sa droga, high kayo sa droga, mang-rape na lang sa mga batang wala pa intawi kalibutan, gipang-rape, gipang-patay. Wala sila mag-question ana ambot ug unsa ning klasiha sa gobyerno nato karon.